Pahirapan ang paghahatid ng relief goods sa ilang lugar sa Cebu. Bukod sa mga nasirang kalsada, nakakadagdag na rin sa problema ang matinding traffic. Kumustahin natin ang sitwasyon doon? May report si Andrea Salve live. Andrea, kumusta dyan? George, yung 3 hanggang 5 oras na biyahe mula sa bayan ng Konsolasyon papunta rito sa Bugo City, naging halos 12 oras ngayong araw. Ang tindi ng traffic, George, at ang sumalubong pa sa amin ay isang malakas-lakas na aftershock. Dahil walang pasok sa trabaho, marami sa mga Cebuano ang piniling ilaan ng kanilang Sabado, kapiling ang mga kababayang biktima ng lindol. Dahil sa dami ng desididong personal na mag-abot ng kanilang hinandang relief items, bumper to bumper ang traffic sa Cebu North Road. Yan ay mula pa sa bayan ng Konsolasyon. Maliban sa pribadong mga individual, may mga naghatid din ng tulong mula pa sa Southern Cebu na nasa 6 hanggang 8 oras ang biyahe mula sa Bugo City, ang ground zero ng magnitude 6.9 na lindol. May mga nakasulat mang do not delay dahil sa traffic matagal na nakakarating ang tulong. Inasahan na ito ng Cebu Provincial Government. Kahapon, hinikayat ni Cebu Governor Pam Bariccuatro ang publiko na gawing centralized ang paghahatid ng tulong. Hindi lang para maiwasan ang pagbabara sa mga kalsada, kundi pati rin matiyak na ligtas ang mga nais mag-deliver lalo't tuloy-tuloy pa rin ang aftershocks. Kagabi, inanunsyo rin ito na magtatalaga ang PNP ng checkpoints sa kahabaan ng National Highway sa Northern Cebu para ma-monitor ang galaw at distribusyon ng relief goods. Ayon sa gobernador, hindi nito layong pigilin o harangin ang donors. Dahil kung desidido, malaya raw ang mga itong lumuwas. Sinimulan na rin ang pagtatayo ng tent city sa Barangay Cogon sa Bugo. Ito ang ipinangako ng national government na pansamantalang tutuluyan ng displaced families dahil sa lindol. In-airlift naman ang 700 relief packs para sa mga residente ng Carnaza Island na nasa pinakahilagang parte ng Cebu. Ito ay sa tulong ng 2 Black Hawk helicopter na suportado rin ng Philippine Air Force. George, dito sa Bugo City Hall, tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga sasakyang may bit-bit na relief goods. Kasalukuyang maalinsangan yung panahon dahil katatapos lang din umulan at sana nga ay hindi ito magdagdag sa paghihirap ng mga kababayan natin dito. Balik sa'yo, George. Well, Andrea, isang tanong lang. So anong resolusyon nila pagdating sa usaping traffic para ma-resolve yan at mabilis makarating ang tulong sa mga nangangailangan? Ayun nga yung ang ating inaantabayanan, George, kung may mga pagbabago ba sa mga ipapatupad na mga efforts para matugunan yung matinding traffic ngayong araw. Dahil matindi talaga yung traffic, wala akong masabi. Nagsubok na kaming mag-counterflow, may mga lanes na nag-zipper lane na, pero maabot sa punto na nababara talaga yung mga kalsada. Meron namang mga traffic enforcers, pero hiwa-hiwalay, hindi consistent, kumbaga. Parang may mga istasyon lang sila na tinatayuan, kaya sana maresolba yung problema na yan. Lalo't linggo din bukas, panigurado ay marami din ang mga magsusubok na lumuwas papunta rito sa Bugo. George. Alright, maraming salamat, Andrea Salve, at mag-ingat kayo dyan sa Cebu.